Good morning po again, mga kapatid, mga bata. Pwede na po kayong pumunta sa inyo pong Sunday School room. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at atin pong basahin. Genesis chapter 3 verse 7 to 10. 7 to 10, let's begin. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Pwede na po tayong umupo. The title of our sermon for today is The Consequence of the Fall. Death. The consequence of the fall, death. The main idea of our passage, sin enters the world and broke man's intimate relationship with God. Sin enters the world and broke man's intimate relationship with God. We have learned from our past sermons of the craftiness of the serpent's temptation. We have seen also, even in the midst of the most perfect environment, with all the provisions of God, with all the privileges, with all the given tasks and the fellowship of God with man, sin is still able to creep in to the world. So the fall of man began and still continues. Still continues. Yan po ang sinabi ng Genesis chapter 6, verse 5. Basahin ko po sa Tagalog, sabi niya, "Nakita ni Yahweh na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Evil continually." As a consequence of man's disobedience to God's word and His authority, the immediate effect is death. This is in accordance to the agreement of God with man. Genesis 2, verse 17. Sa Tagalog, basahin ko po, "Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kakainin mo iyon, ay mamamatay ka." Sa araw po na siya ay kakain nito, ay mamamatay siya. Okay? On that day, did they die? Did they cease to exist? What does death means according to God's definition? Kasi kung hindi po itong nangyari, abay, magsisinungaling po ang Diyos. Abay, wala po tayo dito ngayon dahil baliwala po, hindi po totoo yung atin pong pinag-aaralan at pinaniniwalaan na Biblia. Pero ito po ay totoo at makikita po natin ngayong umaga. It is very important that we get to understand properly death in the Bible, because in our sermon today we will see the demonstration of death, of that death, as a consequence of the fall. As a consequence of the fall. Death in the Bible means separation. Separation. Let's take a look at this. Paghiwalay mismo, ang idea ng
kamatayan sa Biblia ay paghiwalay. Meron pong nahihiwalay. Kaya nga po ang main idea natin ngayong umaga, mga kapatid, is it breaks man's relationship with God. Ang sabi po ng Ephesians 2 verse 1 sa Tagalog, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So si Apostol Pablo nagsusulat sa mga taga Ephesus. So kung sila po ay patay, physically ay hindi po nila mababasa ito. Pero meron po siyang pinapatungkulan. Base po sa idea ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan. Noong unay patay kayo. Talking about to the Christians, ang condition nila bago sila maging buhay ay patay. Colossians 1:21, ang sabi po dito, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. So, ang resulta ng kamatayan, tayo ay patay, nahihiwalay, at saka nagiging kaaway ng Diyos. Sa Roma 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. So makikita po natin, mga kapatid, ito po ay direct reference, implication ng Apostol Pablo na siyang ginabayan ng Banal na Espiritu patungkol po sa nangyari dito sa ating verse ngayon, sa Genesis chapter 3. Ito po yung kanyang exposition dito sa Romans chapter 5 mismo. Ang sabi ng Global Study Bible, and I quote, the disastrous consequences of Adam's sin include the fall of mankind, the beginning of sin, suffering, and pain, along with spiritual and physical death. Along with spiritual and physical death for the entire human race. Ito na po, lahat ay nagkasala, kaya lahat ay namatay. Okay? Ang tawag po dito ng mga reformers, specifically si John Calvin, ay total depravity. Ito po ay katuruan sa Doctrines of Grace, kung saan ito po ay pinapatungkulan ang kondisyon ng tao. Ang kondisyon ng buong pagkatao mismo ng buong sanlibutan. Pag sinabi pong total depravity, wala po sa slide. Yan. Total depravity. Pag sinabing total depravity, it is the condition of our being with our good and being full of sin and evil. Next tayo sis. Yun. Sige. It is the doctrine of total depravity. Pag sinabi po nating total depravity, ito po ay yung kabuuan ng pagkatao natin. So, doon po sa namatay mismo sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, ay meron pong tatlong klaseng death na resulta na nangyari, mangyayari, at mangyayari sa hinaharap. Okay? Makikita po natin yan. So, in that sense, total depravity means the entirety of a person is impacted by human's fall. This falliness impacts our natural bodies, the way in which we think, and the bondage of the will. In short po, mga kapatid, man's condition became sinful after the fall. Yan pong tinuturo ng doctrine of total depravity. Ang ibig sabihin po, we inherited, na ipasa po sa atin yung kasalanan na nangyari dito ngayon sa ating pinag-aaralan sa Genesis chapter 3. So since si Adam po
mapapansin natin sa ating binasa kanina, since Adam and Eve were still able to live physically after eating the forbidden fruit. In fact, binigay pa nga kay Adan. Then it cannot be physical body that died. At least, hindi siya immediately. Okay? At least, hindi siya immediately. Pero later on, namatay po sila physically. Ano po yung physical death? Again, yung idea po ng death in the Bible ay merong pagkakahiwalay. Okay? Yung katawan po natin, pag tayo namatay, ay ililibing. Yung kaluluwa natin ay pupunta po sa Diyos para husgahan niya. Okay? Yan po ang sinasabi ng Biblia sa Hebrews 9:27. Once we are appointed to die, after that, judgment na po. Okay? Judgment based on how we live here on earth. Okay? So, hindi po yan ang namatay. At least, hindi po immediately. Okay? But their spiritual died immediately. Yung katawang spiritual na pangangatawan po nila ay namatay. Ibig sabihin po, yung kanila pong kaluluwa o kanilang espiritu ay nahiwalay sa Diyos. In short, nawala na po ang kanilang relasyon. Okay? Ang tingin na po ng Diyos, kay Adan at saka kay Eva, hindi na po kaibigan, kapamilya, kundi kalaban. Kaaway. Okay? Yun po ang resulta at tinuturo nitong total depravity as evidence here in the actions or the results of man's sin. So today po, we will get to see God's demonstration of this spiritual death as a consequence of man's sin. Number 1, man is clothed in guilt and shame. Number 2, man has turned aside from God. Let's go to number 1. As a consequence of sin, their spiritual death is evident in their immediate guilt and shame. Then their eyes of both were open, and they knew that they were naked. Yung word po doon na then, kung mapapansin nyo, it points us to the main cause of verse 7. Balik po tayo doon sa verse 6 na sinasabi niya. Ano po ba yung nangyari doon sa verse 6? Ang sabi niya po rito, so when the woman saw the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she gave also to her husband who was with her, and he ate. Ano ang result? Immediately, God's word was fulfilled. They died spiritually. At ito po yung result, yung atin pong babanggitin. What Moses further elaborating here is the detailed result of disobedience to God's specific command. Do not eat or you will die. So the very first result is that of the eyes of both were opened. Question. Was it closed before? Hindi naman po. Di po ba? It has always been open. Of course, pag natutulog sila, close. Okay? Okay? It has always been open ever since God created them. Ever since God created them, they have never been conscious of their own nakedness. And we have learned that from their first marriage. Diba? Naked and unashamed. Okay? Yan po yung sermon ni Pastor Raul. Let's take a look at Genesis 2, verse 25. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Yung original term po nung eyes dito, eyes of both were open, yung eyes, it refers po to the mental and spiritual faculties. It refers to the mental and spiritual faculties. So hindi po ito yung physical. Since the immediate result of sin is death, as mentioned by God, we can see the effects of death in Adam and Eve by opening their eyes. Meaning that it has a great effect in their entire being, specifically their mindset and their moral being.
they're spiritual. Yung image of God ay nabahiran ng kasalanan, namantsahan. It has been tarnished and marred. Ang point po mga kapatid, since their physical eyes were open, then it cannot be their physical eyes that is the point of Moses here, but something beyond their naked eye. Ang sabi po ng theologian na si Matthew Henry, and I quote, sabi niya, "The eyes of their consciences were opened. Their hearts smote them for what they had done." And let me elaborate this. Ang sabi niya po, further elaboration ni Matthew Henry, sabi niya, "They saw a loving God provoked, His grace in favor forfeited, His likeness and image lost, dominion over the creatures gone. They saw their natures corrupted and depraved, and felt a disorder of their own spirits, of which they had never before been conscious. They saw a law in their members, warring against the law of their minds, captivating them both to sin and wrath." End of quote. Ang point po mga kapatid, their conscience bears witness to their wrongdoing. Yan pong sinabi ng Romans 2 verse 15. So because of sin, Romans 2:15-16, sabi niya, "They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accused or even excuse them on that day, when, according to my gospel, God judges the secrets of man by Jesus Christ." So wala po silang kawala doon, dahil parte po iyon ng kanilang pagkatao. The conscience. Pag sinabi po nating their conscience bears witness to their wrongdoing, because of sin, man has broken perfect relationship with God, and we become God's enemy. Yung conscience po, mga kapatid, is the inner knowledge of God and of right and wrong. Kaya nga po, kahit na pag tayo po ay namatay, at tayo po physically namatay, at tayo po ay harap sa husgahan or hustisya mismo ng Diyos, ay wala po tayong kawala. Wala po tayong say na, ay, exempted po ako dyan. Hindi ko po alam na merong right and wrong eh. Walang nagturo sa akin. Or hindi ko alam na meron palang Diyos eh. Ang sinabi po dyan, okay, they are without excuse when God, on that day, when God judges us. On the day of judgment. The second result, in short, mga kapatid, our conscience is a gift from God. Let me add to that. Our conscience is a gift from God. It convicts us of what is right and wrong. But our conscience can be manipulated. If you keep on disobeying God or disregarding your conscience, later on, magiging numb po ito. Okay? You will never know na kung ano po yung right and wrong. And worst judgment of God would be, God will give up on you. That's according to Romans 1 and Romans 2. God gave them up to their debased mind. Yan. Kaya nga po, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo na sundin natin yung ating conscience. As long as it is aligned to the will of God, to God's Word. Sabi niya, kapag merong mahihina at merong mga bagay na nakakapag-stumble sa other Christians, don't do it. Okay? Don't do it. Kung iyong pag-iinom ay nakikita ka ng iyong kapwa Kristiyano tapos siya ay nai-stumble, don't do it. Sapagkat tinuturuan mo at tinutulungan mo yung kapatid mo na gawin ang tama. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Corinthians na kapag ka merong mga believers at bago pa lang sila, tapos nai-stumble sila kapag merong kumakain ng mga food offered to idols. Okay? Sabi niya, hindi na ako kakain. For that, brothers, that's the spirit of humility.
thinking about others. The second result of their actions against the will of God is that they knew that they were naked. Again, another question, aren't they naked before? Hubot-hubad na po sila, mga kapatid. They were always naked ever since God created them. And there's nothing wrong with it. It was very good. Sabi ni God, Genesis 1:31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. There was evening and there was morning, the sixth day. This is when God created man and the other land animals. But now Adam and Eve became conscious of their own nakedness. So it cannot be self-awareness of their own bodies only, but their consciousness of sin. Their consciousness of sin. Ang sabi po ni Dr. James Montgomery Boice, sabi niya, by sinning, our first parents came to know evil as well as good, which is what Satan had said. But they came to know it not from the standpoint of God, who loves good and hates the evil, but as fallen creatures who love evil and hate good. Dinagdag pa nga po dito ni Boy, sabi niya, Satan would have been perfectly truthful if he had said, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like me, knowing good and evil. So hindi po totoo kasi nungalingan yung sinabi mismo ng serpent na you will be like God. Hindi. Okay? You will become a fallen creature. Okay? Exactly the opposite of God. God's idea of that of knowing good and evil is that He hates it. Evil, He loves what is good. In our depravity, we love what is evil and we hate what is good. Okay? Ang point po mga kapatid, they felt that sin entered the world. Their conscience bears witness to it. Their very good and peaceful life has been disturbed by their guilt and shame against their Creator God. Ang sabi rin po ng isang commentator na si Worsby, sabi niya, immediately there came a loss of innocence and glory and a sense of guilt. Nawala po yung kanilang purity, the purity of their minds. If you're guilty of something, mga kapatid, what was your initial response? Is it lying? Avoiding? Hiding? Or covering? Napatunayan po yan kanina. No? Nakita ko, nagpe-prayer meeting na sila, so hindi na ako pumasok. Late ako eh. Kaya nag-guilty ako bigla. Okay? The initial response with the remaining sin within our body. Since sin enters to our world and our conscience bears witness to it, Adam and Eve then did their own effort to cover their shame and tried to lighten up the gravity of their sin using God's creation. Fig leaves. Okay? Fig leaves. Okay? Instead of coming directly to God, people often used man-made things to appease their feelings of guilt by their own effort. Isang ebidensya po dito, mga kapatid, ay rosary. Okay? Pag nakita po natin sa mga Grab, sa mga taxi, by talagang, it gives them the sense of protection from that idea that God is there, I have God's presence with me based on that materials. Okay? Iyon po ay isang kasinungalingan. False sense of presence of God. Because God cannot be, what? Compound to a thing. Okay? Or a place. Okay? Because He is Spirit. He has no any visual or physical manifestation. Except the incarnation of the Lord
of the Lord Jesus Christ. God is Spirit. Okay? Ano pa? Yung pong mga nagpe-penitent doon sa Pampanga. Okay? Ay para yearly po yun, ginagawa in order to appease their guilt, their sin for the whole year. Okay, magpapapako ako sa cross. Okay? Ano pa? Perfecting the law. Wala ako masyadong nagawang mali. Ikaw. Napag-usapan kagabi, yung standard. Yung nagiging judgment natin is based on ourselves. Mas mabait naman ako kay Nikos. Okay? Hindi po yun yung standard, mga kapatid. Sometimes we compared ourselves to appease and we do not want to claim accountability of our sin. Ano pa? Paying good works for our sin. Sige, bayaran ko na lang yung kasalanan ko, Lord. Ito, magbibigay na ako. Okay? Parang piyansa, no? Piyansa. But that is what happened. This is what happened to Adam and Eve. They tried to appease themselves because of their sins of guilt. Okay? Ephesians 2:8 and 9 tells us that is not the effort of getting saved. It is not of works, not a result of works, not of your own. And that is exactly what happened to Adam and Eve. They tried to save themselves by their own effort. And we can see this evidence in the next phrase of verse 7. Sabi niya, they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. So as a consequence of sin, their spiritual death is evident in their guilt by their works. Alam po ba natin yung itsura ng fig leaves? Sige nga sis, kung meron dyan, iyan. Okay? Sa land of Israel, sa Canaan, according to Bible historians, ay malalaki po yung ganyan doon. Okay? And most probably that is the kind or the picture at least we have now kung papaano nila kinover yung kanilang mga sarili. Okay? Mga sarili. Okay? Fig leaves are the largest found in Canaan and could provide limited covering for the shamed couple. Okay? But what's the point here, brothers and sisters? This is man's effort to cover their shame and appease their guilt before God by their own effort. They cannot unsee now the reality of their wickedness and rebellion. And so, at the very least, they could lighten up the load of this burden of the consequence of sin, and yet they were wrong to think that way because they tried to conceal it instead of God, letting God to deal with it. God did not accept man's effort to cover their nakedness with their own works, fig leaves, garments. Yet God, going ahead of our verse, God graciously provided for man's covering that is approved by Him, an animal skin to cover their shame because of the animal sacrifice. This is the garments of righteousness. Genesis 3:21 tells us, and the Lord God made for Adam and his wife garments of skin and clothed them. Saan po galing yung skin? Hindi po pwedeng tanggalan niya ng damit yung hayop lamang at buhay pa. God killed it for the sake of Adam. That is the picture of Christ. Adam and Eve did their best, but their best were not good enough. God hates it. God rejected it. Yet even in the midst of their foolishness and seemingly hopelessness, God provided a covering that is approved in God's eyes. God provided a perfect covering for Adam and Eve from their shame. Sino po kaya itong pinipicture dito? Let's take a look at John chapter 1 verse 29. The next day, John saw Jesus toward him and said, Behold, the Lamb of God,
who takes away the sin of the world. It was Christ. Pictures of Christ. 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Yung garments po na yan is a symbol of the righteousness, the robe for the righteous. Friends, what kind of coverings you are wearing now with your spiritual life? Was it your own effort of God's effort? Or was it God's provision? Was it your good works? Or Christ's works? Christ's works. Was it your self-righteousness? Or Jesus' righteousness? Sabi nga po ni Dr. Boyce, the reason we have guilt feelings is that we have real guilt. And the reason we have guilt is that we are in a rebellion against the real God. The real God. Friends, you remain guilty in the sight of God unless He is satisfied with His wrath from your coverings. Yet it was God who provided Jesus Christ, the Lamb of God, to be our sin bearer of sin, guilt, and shame, thus satisfying the wrath of God and making His people righteous because of His sacrificial work on the cross. Yan po yung sinabi niya. Isaiah 53:10-11. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put in him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. And he shall bear their righteousness, their iniquities. So Adam and Eve, mga kapatid, were not only clothed in guilt and shame, but as a result of sin, they have turned aside from God's presence. This is evidence in their spiritual death. That's our point number 2. Man has turned aside from God, hiding from God. This is man's inability to stand before God's presence. Verse 8 says, and they heard the sound of the Lord walking in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. So we have seen the initial response to cover our guilt is clothed with something that may look not obvious to the eyes of others. But when sin is confronted, man's ultimate attempt to cover the guilt is by hiding from the one you are at fault. And this is exactly what happened here. Sabi po ni Dr. John MacArthur, God appeared as before in tones of goodness and kindness, walking in some visible form. Perhaps Shekinah glory or light, as he later explained. He, God, came not in fury, but in the same condescending way he had walked with Adam and Eve before. End of quote. So God has always been with them. Prior to the fall, God is feared by man reverentially, meaning with awe and respect. He is in fellowship with man. God walks with man in the garden because it is his dwelling place with man. But after the fall, God is feared with terror because of guilt. If Adam and Eve was confronted already from their own guilt and shame by their consciences, not only that they have been conscious of their own nakedness, but in the Lord's presence. They knew God's character.
Di po ba? They knew his behavior. They knew that God walks with them all this time. Yet, despite the evidence of their guilt and shame, they tried to hide from God instead of admitting their sin. But now they would have, they would even be convicted, not only by their conscience, but by God's presence and God's voice, His Word. So they hide themselves as if they can escape God's presence, just like how they thought to cover their shame. Yet, unable to see their own foolishness, they denied their fault by blaming each other, and even worse, blaming God. That would be our sermon next Sunday. But let's go back here to our verse. The Lord God called the man and said to him, "Where are you?" Sabi po ng ESV Study Bible, both man and you are singular in Hebrew. God thus confronts Adam first, holding him primarily responsible for what happened as the one who is representative or head of the husband and wife relationship established before the fall. Were they able to hide from God? Sila po ba ay nakapagtago sa Diyos? Wala po. Yan din po ang sinasabi ng salita ng Diyos in Psalm 139, verses 1 to 12. No one escaped God's presence. He is in the north, south, east, and west. Heaven, earth, and to the Mediterranean Sea. Then why did they hide? Ang sabi po ni Dr. James Boyce, it is fear. It is fear in the attempt to escape from it is flight. And there they stand clinging to each other, hearts beating wildly, afraid for their lives. They know He will find them, but they are hoping He will not. End of quote. Yun pong word dito mga kapatid, ang sabi po ng mga Bible historians, itong in the cool of the day, ay merong pinupuntuhan pagdating doon sa nature ng pagdating ng Diyos doon sa garden. In the cool of the day, ang ibig sabihin, yung day is translated yung word na in the cool of the day is translated as day, meaning storm. Storm. It is often connected to the deity coming in a storm of judgment. Zephaniah 2 verse 2. Now, dito po makikita natin sa passage in Adam and Eve, they heard the sound. So they heard the thunder, the wind or the strong wind. The word translated as sound, and it is often connected to thunder or thunder of the Lord moving about in the Garden of Eden in the wind of the storm or in the cool of the day. Okay? So ngayon, naiintindihan po natin mga kapatid, bakit sila nagtago? Okay? They heard the voice of God, the sound of God, thunder. Okay? Like a storm. Yan po ang pagpapakita ng Diyos sa mga Israelita. Yung kanyang Shekinah glory. The Israelites also felt trembled before the voice of God by the sound of the thunder. And so Moses alone came to meet with God at Mount Sinai. Mount Sinai. Ito pong sinabi sa Exodus 19 verse 16 to 19. Ang sabi po, kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pangunahan ni Moses ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumataas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at niyanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli
nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog or ng thunder. So, pointing back here sa ating passage, here Adam and Eve were really determined to cover what they've done after their conscience bears witness to it. This is the worst because they turned away from God. This is the primary response of those who are spiritually dead people because of sin. Pansin po natin, being caught in sin is already shameful. Di po ba? And human effort to cover themselves did not remove the guilt. Okay? Yet covering and hiding from God is the height of their foolishness. The worst act of shamefulness. Yung huli ka na sa CCTV, magsisinungaling ka pa. No? Ganun eh. Pag merong estudyante, oy, ginawa mo ba to? Sabi niya, hindi. Alam na. Okay? Because I have the evidence. Tinignan ko na kaagad sa CCTV. Okay? Huli ka na. Dan at saka si Eva, magtatago ka pa. Okay? Di ba't mas nakakahiya iyon? No? God knew it. This is the evidence of man's spiritual deadness to God. Paul exegeted this. Sabi niya sa Romans 3:10-12, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Ang point po mga kapatid, Adam have turned aside from God, although he stated facts. When the Lord asked him na, ay kasi narinig ka po namin, kaya nagtago po kami. Yet as a result of their spiritual deadness, he cannot admit his fault. Man is totally depraved. Ang sabi po ni Dr. Boyce, they tried to cover it by denial, flight, and fig leaves. Their denial is an example of why the accumulation of greater and greater knowledge often makes it more difficult, rather than easier, for people to come to that true knowledge of self in God that is salvation. End of quote. So mga kapatid, in man's perspective, we can no longer see God as our what? Our place of refuge, our Savior, as Adam's loving father, because they were blinded as an evidence of their spiritual death. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga hindi pa mananampalataya. Sabi niya, sa 2 Corinthians 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Small letter G, God's, ng kasamaan sa Diyos ng daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sipin nyo, ito po ang nasira. Yung larawan ng Diyos ay sila'y nabulag. Okay? So kaibigan, kung hindi pa tayo mananampalataya, kung ikaw ay patuloy na nagtatago at lumalayo sa Diyos at masayang naglalakad sa iyong mga kasalanan, na para bang walang Diyos, ang ibig sabihin po niyan, ikaw ay naglalakad na patay. Buhay ka physically, pero ikaw ay patay spiritually dito sa mundo. At ang bunga ng kamatayan ng iyong spirito ay ang mga masasama mong gawain. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo in Ephesians 2 verse 1-3. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihang sa impapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos.
Pasakop tayo kay Satanas. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman, ng ating laman, at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa kinapupuutan ng Diyos. Pag tayo po ay patay spiritually, ang Diyos po ay galit sa atin. Para po siyang merong hawak na espada waiting to cut you off. Bakit buhay pa rin ako? Nagkakasala naman ako. Mga kapatid, iyan po ay patience ng Diyos. Kaya kung buhay pa tayo ngayon, magsisi na po tayo. Hindi po natin alam bukas. Apart from Christ, we are dead to God and alive in sin. Okay? So, friends, we need to be saved by God. And that means to be made alive to God and dead to sin. This is what it means to be a Christian. Alive to God and dead to sin. Sabi po yan ni Apostol Pablo in Romans 6 verse 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. So tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Are we or are you dead to sin or dead to God? Are you alive in sin or alive to God? Brothers and sisters, we must understand the seriousness of sin and the reality of spiritual death, because this is the only way for us to forsake our saving self, but trust in God's saving grace. In conclusion, the guilty sinners cannot stand before the presence of a holy God. Remember po mga kapatid, we were made originally to love God and His neighbor. Man was originally made to love God and His neighbor. Ano yung greatest neighbor na, nearest neighbor niya? And the only neighbor pala, ni Adam. It was Eve. But it has been reversed to loving self, loving sin, loving Satan, and loving the world after the fall. As a consequence of breaking God's command with man, death reigned to all humanity. Romans 5:14 tells us, gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Tayo pong lahat ay patay. Okay? Sa kasalanan. Maliban sa isang sumunod sa Diyos. Hanggang doon. Okay? Ay sino po yun? Ang second Adam. That was Jesus Christ Himself. As a consequence of sin, all people were now born spiritually dead. Okay? Ephesians 2:1 tells us that after our physical death, ito po yung magiging resulta, mga kapatid. Okay? Kung tayo po ay patay spiritually at tayo po ay namatay physically, ang resulta po ay eternal death. Iyan po yung tatlong klase ng kamatayan na ibig sabihin ng Diyos sa Biblia. Physical death, spiritual death, and eternal death. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa sa Revelation 21 verse 8, those who are liars, coward, faithless, detestable, their portion will be in the lake of fire, which is the second death. Hoy, bakit second death? Okay, yung na-mention ko po mga kapatid ay yung definitions or yung kinds of death in the Bible. Kapag tayo po ay hindi mananampalataya,
Dalawang beses po tayo mamamatay. Hindi po counted yung, kasi we were born spiritually dead na po eh. So pag tayo po ay spiritually dead, tapos namatay po tayo, physically, that's the first. At ang sunod po nyon, eternal death. That's the second. Pero kapag tayo po ay mananampalataya, isang beses lang po tayo mamamatay. Physical death. Dahil yung eternal death ay binayaran ng Panginoong Hesus. Since we are all totally depraved, we were all born corrupted to our core. Meaning, we must be transformed from the inside in order to truly conform to the image of Christ. At ito pong radical change na to, mangyayari lamang kung meron tayong banal na espiritu. Okay? Ang magandang balita, mga kapatid, God calls everyone who repents to repent and believe. Everyone who repents and believes will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang araw, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Kapag hindi naman, ito pong warning. Sa Mark chapter 16 verse 16, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So ito ang promise ng Diyos, mga kapatid, to save everyone who believes. Jesus promised to save because He died on the cross for our sins, Romans 5:8. And if you believe, you will be saved by grace through faith in Jesus Christ. Okay lang po bang basahin natin? Sa Ephesians 2:4 and 5. Kung dyan po ay nakalagay. Kung hindi, ako na lang po magbabasa. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So, ang Diyos mismo, mga kapatid, ang may gawa. So, ang challenge po sa atin, mga kapatid, is that we need to realize that we are all sinners. But God provided an acceptable coverings for our guilt, sin, and shame. It is through the sacrifice of Jesus Christ. The question is, will you come to Him? Or like Adam, you will turn aside from God's presence. Let's read all together John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagmamakaawa sa inyo. Bigyan niyo po kami ng grasya na nakapagliligtas. Kung kami po ay hindi paligtas, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Baguhin niyo po ang amin pong pagkatao. Buhayin niyo po ang amin pong mga espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, matuklasan po namin ang tunay na kaligayahan na nagmumula po sa inyo. Ang tunay na rason bakit niyo po kami ginawa. Panginoon, salamat din po sa biyaya sa mga taong iyong pinagkalooban ng iyong awa at habag. Ngayon, amin pong tinatamasa ang buhay na walang hanggan. Bagamat kami po, Panginoong Diyos, ay nakakaranas ng paghihirap dahil po sa amin pong kalikasan, sa amin pong pangangatawan. Binigyan niyo po kami ng pangako that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us. And so help us overcome every temptation that may come our way, Father, by the help of your Holy Spirit, for your own glory. In Jesus' name we pray. Amen. Church, please stand as we sing our song of response, Not in Me.